Have you ever wondered, bakit nga ba magkaiba ang halaga ng lupa pagdating sa bangko at iba naman pag isang independent real estate appraiser? Pag-usapan natin. Bakit kapag pina-appraise mo ang lupa mo, iba ang value na lumalabas sa bangko kaysa doon sa inaasahan mo? O kaya naman, bakit ang appraisal report ng lupa mo ay umaabot lamang ng 8 milyong piso habang ang selling price naman nito ay umaabot naman ng 10 milyong piso? Maraming property owners ang nalilito rito dahil ang akala nila lahat ng property dito sa Pilipinas ay pare-pareho ang value. But the truth is, not all property values serve the same purpose. At bilang isang lisensyadong real estate appraiser, gusto kong linawin ang isang common misconception. Kapag sinabi kasi nating market value, ito ang estimated amount kung saan maaaring maibenta ang isang property sa pagitan ng isang willing buyer at ng isang willing seller sa isang normal na transaction at walang napipilitang panig. Ngayon, ang tanong, bakit iba ang value na ginagamit ng bangko? Simple lang naman ang sagot. Ang mga bangko kasi natin dito sa Pilipinas are not buyers. They are lenders. Ang pangunahing concern ng mga bangko natin dito sa Pilipinas ay ang tinatawag nating risk management. Kapag nagpautang kasi sila gamit ang isang property bilang isang collateral, iniisip nila ang tanong na kung sakaling hindi makabayad ang buyer, magkano kaya ang realistic na halaga ng property kung sakaling ibenta ito. Kaya minsan, mas conservative ang bangko pagdating sa valuation. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil conservative sila, mababa na ang tingin nila sa lupa mo. Ang ibig sabihin lamang nito ay pinoprotektahan ng mga bangko ang kanilang lending risk. Sa kabilang banda naman, ang isang independent real estate appraisers ay may sinusunod na accepted valuation standards at gumagamit ng iba't ibang approaches. Tulad ng sales comparison approach, income approach, at cost approach. Sa tatlong approaches na ito, ang pipiliing approach ay depende sa uri ng property at sa layunin ng appraisal. Kaya mahalagang tandaan natin lagi, ang appraisal ay hindi isang hula lamang. Ito ay isang professional na opinion of value na nakabatay sa datos, sa pagsusuri at sa valuation principles. Kaya sa aking pananaw bilang isang lisensyadong real estate professional, hindi dapat tingnan ang appraisal bilang isang presyo lamang. Ang appraisal ay isang decision-making tool kung saan ginagamit ito ng mga bangko sa pagpapautang. Ginagamit din ito ng mga investors sa pag-aaral ng kanilang mga investment at ginagamit din ito ng gobyerno sa ilang valuation purposes at higit sa lahat, ginagamit ito ng mga property owners upang magkaroon ng mas malinaw na batayan sa kanilang mga desisyon. Kaya kung magkaiba man ang value na ibinigay ng bangko at ng isang appraiser, hindi ibig sabihin na may mali agad sa kanilang dalawa. Mahalagang unawain muna ang purpose ng valuation, ang assumptions at ang basihan ng appraisal bago tayo gumawa ng konklusyon. Sa real estate kasi, dapat nating tandaan lagi na value is not just about the price. It's about the purpose, the methodology, and the professional judgment. At bilang isang property owners, buyers, investors, real estate professionals, mas makakagawa tayo ng tamang desisyon kung naiintindihan natin kung bakit nagkakaiba ang valuation ng isang property. Kung may natutunan kayo sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe the Real Estate Desk with Lau para sa mas marami pang educational discussions tungkol sa Philippine real estate laws, valuation, taxations, at professional practice. This is Lau and once again, ito ang The Real Estate Desk with Lau kung saan pag-uusapan natin ang realidad para sa responsableng kinabukasan. Know the law, understand real estate, and make better decisions.